Welcome back sa aking channel. Narito na naman tayo para maghatid ng mainit na balita mula sa mundo ng politika at social media. Usap-usapan ngayon ang naging pahayag ni Jesus Crispin Remulla matapos kumalat ang balitang tila naguhugas kamay umano ito kaugnay sa isyong kinakaharap ni Rodante Marcoleta. Marami ang nagulat ng sabihin ni Remulla na hindi umano personal ang ginagawang investigasyon laban sa senador at trabaho lamang ito ng kanyang opisina. Sa gitna ng mainit na usapin, nagsagawa ng malaking rally ang mga taga-suporta ni Senador Marcoleta kung saan hayagang ipinapahayag ng senador ang kanyang saloobin laban sa mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Ayon kay Marcoleta, hindi umano siya matitinag sa kabila ng mga kasong inihahanda laban sa kanya at nananatili siyang handang harapin ng anumang investigasyon. Samantala, sinabi naman ni Boying Remulla na walang selective justice sa kanilang hakbang at iginiit niyang tuloy-tuloy pa rin ang proseso ng pagsasampa ng kaso kahit may mga rally at kilos protesta. Dagdag pa niya, hindi raw dapat itaat sa lakas ng rally ang usaping legal dahil mananaig pa rin umano ang katotohanan. Maraming taga-suporta si Marcoleta nang nagpahayag ng suporta at paniniwalang may bahid politika umano ang mga paratang laban sa senador. Naging sentro rin ng usapan ng social media ang naging matapang na talumpati ni Marcoleta kung saan sinasabi niyang hindi siya uurong at patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang pangalan at prinsipyo. Habang patuloy ang palitan ng pahayag mula sa magkabilang panig, mas lalong umiinit ang diskusyon sa online at sa publiko. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan tungkol sa isyong ito dahil siguradong marami pang revelasyon at sagutan ng maaring lumabas sa mga darating na araw. Patuloy lamang na tumutok para sa iba pang mainit na balita at update mula sa mundo ng politika at social media. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Naghuhugas kamay na ho itong si Boying Remulla. Keso hindi daw ho siya ang nag-utos para imbestigahan itong si Senator Rodante Marcoleta. Nangyari na ang nangyari. Ha? Nag-angas ka na't lahat-lahat. Natakot ho itong si Boying. Nakita ho niya yung suporta ng ating mga kababayan dito kay Senator Rodante Marcoleta. Napakalabo nga naman ho nun mga kababayan. Makukulong itong si Rodante Marcoleta tapos nasa laya itong si Martin Romualdez. Parang meron ho atang mali. Kaya siguro medyo natauhan itong mama. Ngayon parang ang dating naghuhugas kamay na ho siya. Kaugnay dyan sa una na nilang inanunsyo, nasasampahan na ng kasong plunder itong si Sendante. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Remulla says, he did not order Marcoleta probe amid INC rally. Hindi lang ho INC nandyan. Merong mga rider, merong mga manggagawa, merong mga katoliko, merong mga protestante, Muslim. Napakarami ho sa ating mga kababayan nakiisa sa rally na yan. Hindi lang ho INC yan. Marami sa ating mga kababayan hindi nagustuhan ang ginawa nitong si Boying Remulla. Kaya ngayon, dumadami ho talaga ang mga tao dyan sa EDSA. Rekta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Yay! Isa! Dance! Marcoleta! Marcoleta! Grabe oh. Iba yan si Mike Defensor. Isa yan sa mga kaibigan na talagang hindi ka iiwanan. Takbo ako, Senador. Sir Mike takbo ako, Senador. Joke lang. Joke lang. Wala pa tayo sa edad. Mahal ho yan. Marami hong nagmamahal sa mama na yan. Marami hong handang balandra ang kanilang mga katawan para protektahan yung mama na yan. Yan ho ang ating sigurado yan. At kung pagdating doon sa pagbalandra, sigurado. Diyan pa lang ho, nakikita na ho natin kung gaano kamahal na sambay ng Pilipino. INC, Muslim, mga manggagawa, mga katoliko, marami hong nagmamahal dyan sa mama na yan. Kaya para sa mga nagsasabi na puro INC na dyan, napakalaki hong kasinungalingan yan. Pati ba naman dyan nambubudol kayo at ang problema kasi meron pa nagpapabudol mapahanggang sa ngayong mga panahon na to.
Ito na, oh. Magandang gabi po sa ating Ganda ng lahat. audio. Unang-una na po ay gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Kahapon pa po ay tinitingnan ko na kayo. Lalong-lalo na po yung nanggaling pa sa malalayong lugar. Meron pa po ako nakitang nasa panig ng katandaan, mga lolo at mga lola. Kahit na po ang lakas ng buhos ng ulan, walang tumitinag, walang umuuwi. Lalo na kung nagpapahayag po kayo ng ating pagkakaisa. Ang ating hinahanap na katarungan, hinahanap nating katotohanan, transparency at accountability. Salamat po sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Salamat din po sa mga hindi kapatid ngunit nakikisang-ayon at sumusuporta sa pagkakaisa natin sa gabing ito. Ang iba po ay mga kakilala Sen, sabi ko naman sa'yo eh. ko, yung iba po ay hindi ko man kakilala, ngunit nagpahayag po sila ng pagsuporta at pagmamahal sa ating bansa at sa ginagawa natin ngayon. Hindi na nga po sana ako pupunta dito. Kasi baka akalain po nung iba, ako pa po yung nag-i-instigate, hindi po. Ang palagi ko pong ginagawa, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan maipakita natin kung ano ang tunay at tapat na paglilingkod ng isang public servant sa pamahalaan. Gusto ko pong gamitin ang aking sarili na isang mabuting halimbawa kung paano ang isang public official ay tumupad ng kanyang tungkulin dahil sa pinagtiwalaan ng mga tao para sila ay paglingkuran. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tuwing nababanggit ang aking pangalan na sinusuportahan po ninyo ang aking ginagawa para sa ating bansa. Salamat, Sen. Salamat. Maraming salamat. Pangalawang araw na Ako, ang magagawa ko lang talaga dito sa PH Update bilang isang ordinaryong Pilipino at merong ilang mga taga-suporta sa social media o merong ilang mga taga-pakinig sa social media, ang akin lang talagang maiaambag dito yung taus-pusong pagsuporta sa ating Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan natin! Maraming salamat, Sen, sa pagtayo at pakikipaglaban sa bawat isang Pilipino. po ito, ngunit hindi ko nakikita sa mukha ninyo ang kapaguran. Salamat, Sen. Salamat. Hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Hindi, Sen. Salamat. Pakicomment naman sa baba. Salamat, Rodante Marcoleta, para kung sakaling maligaw dito sa video na to ni etong si Sen, mabasa niya ang talagang napakainit na pagsuporta ng ating mga kababayan sa labas at loob ng social media. No? Mag-comment po kayo dyan. Salamat, Rodante Marcoleta. Belated happy birthday, Senator Mike Defensor. Senator. Ganun. Kung magagawa ko lang, napuntahan ko kayong isa-isa para yakapin ko kayo. Gagawin ko po. Alam ko sa pagiging sincero at talagang ano yan, yan si Rodante Marcoleta, what you see is what you get yan. Kung paano niya kung anong nakita niya, halimbawa doon sa programa ng Saganang Mamamayan, kung gaano siya kakengko, yung kakwela doon, ganon siya sa personal. Pero pag nagseryoso, talaga seryoso.
Ika nga talagang pagkausapan, nakasaalang-alang dyan kapakanan ng bawat isang Pilipino. Di ko kayo iiwan yan. Makikipagbalagbagan yan para sa inyo. At bilang pasasalamat sa ating kapasidad bilang isang ordinaryong Pilipino, talagang hindi ho natin iiwan yan si Senator Rodante Marcoleta. Itaga mo yan sa bato. Ano yung favorite ni Sen Dante? Itaga mo sa bato. Hindi ka namin iiwan dito sa PH Update. Kung hindi nyo na itatanong, isa ho sa mga naging siyempre maliban kay Tatay Digong, no? Pangalawa kay Tatay Digong, isa ho siya sa isa sa mga pinakapaborito nating muka sa pagdating sa politika sa Pilipinas. Muka, prinsipyo at paninindigan, Rodante Marcoleta yan. Ano ho yan, kumbaga mula noong 2017, nag-umpisa ho tayo dito sa paggawa ng reaction video sa social media. Talagang sinubaybayan ho natin yan si Senator Rodante Marcoleta. Mula Congressman Sagip hanggang ngayon. Kaya ngayon pa ba natin siya iiwan? Ngayon pa ba natin siya bibitawan? Hindi ho pwede yan. Yeah, hindi ho pwede yan. I-comment nyo na ho sa baba. I-comment nyo na sa baba. Salamat, Rodante Marcoleta. Naisip ko nga, magdadala na lang ako ng hopya. Pero nung makita ko po na napakarami ninyo, kahit 30 pabrika ng hopya, hindi magkakasa sa inyo. Bakit nilulunod ang pag-iimbestiga sa flood control scam? Bakit si Marcoleta ang ikukulong, kayo ang mandarambong? Aray ko! Nasabi ko eh. Oh. Meron po akong babasahin sa inyo. Alam nyo na po ito, pero kailangan pong alam ko uli sa inyo para maitatak po sa ating puso. Ang babasahin ko po sa inyo ay yung pambungad o yung preambulo ng ating saligang batas. Ito po ang kauna-unahan, ito ang pambungad, ito yung panimula. Kung tawagin natin sa English ay preamble. Ito po ang sama-samang isinulat ng bawat isang Pilipino noong ang ating saligang batas ay ating pinagtibay. Babasahin ko po. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at sa angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamahalaang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon.
Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa. Ito po ang aking paninindigan at alam ko ito ang ating pinagkaisang paninindigan ngayong gabi. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangang maaresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Ikaw, gusto mong magpakulong. Kami ayaw ka namin makulong, may magagawa ka pa. Alam ko handa ka, Sen. Alam ko matapang ka. Pero hindi ka pwedeng makulong. Diba, pag nakulong ka, alam ko si Senator Alan Peter Cayetano, hindi titigil yan. Balagbag all the way yan. Ika nga sagasa yan. Pero pag nalagasan pa kami ng isa dyan sa Senado, na kung saan matinik, mahusay, at talagang hindi nadadaan dun sa ika nga pambubola ng Malacanang, napakalaking dagok nun para sa ating mga pinaglalaban. Kaya naman, huwag mo natin pahintulutan na makulong yung ating Senator Rodante Marcoleta. Sana man lang may ninakaw ako. Sana man lang kasama ko sa mga mandarambong. Aray ko. Mga nabanggit na yung mga pangalan nila. Ang isa ay si Martin Romualdez. Ang pinagdalhan ng mali-malitang pera. Ako po ang ibinibintang nila sa akin ay salaping pantulong para sa kampanya para ako'y manalong isang senador. Mga kaibigan po na pribado at sarili nilang pera ang kanilang itinulong sa akin, baka sakaling manalo nga po ako at nanalo nga po. Hindi ko na po ipaliliwanag ang technicality kung paano nila inimbento ang isang gawa-gawang asunto laban sa akin. Tingnan po ninyo kung sino pa yung nagtatanggol at tumutulong para sa ganon, matukoy natin kung sino ang may kagagawan ng pinakamalawak, pinakagarapal na pandarambong sa kabambayan. Siya pa ang inaasunto at siya pa ang pinagbabalakang arestuhin. Hindi ba katungkulan ng ombudsman ang sila ang humanap, umusig at parusahan ang lahat ng may kagagawan nito? Bakit ang ombudsman ang nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tulungan pa nila ako? Sapagkat iisa ang layunin namin. Ginawa po nilang politika ang lahat ng ito. Ang mga asunto po na sinampa laban sa akin ay nagsasaysay ng kwarta. Pero hindi nagbabanggit ng korupsyon. Nagsasaysay ng halaga
ngunit hindi binabanggit ang ill-gotten wealth. Aray ko. Ipinipilit na iugnay ang public office, ngunit walang binabanggit na abuse of public office. Naglulubid ng mga chismis, ngunit walang ebidensya. Naglulubid ng naratibong pampolitika, ngunit walang binabanggit na elemento o sangkap sa mga krimen na kanilang gawa-gawa. Yun po ang nakapagbibigay po ng malaking kalapastanganan sa ilalim po ng mga batas na umiiral sa ating bansa. Hindi ba sinabi natin, bawal ang bend the law? Ayun. Don't bend the law. Paano naman kasi, isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot naman yung kausap. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Ang sabi niya, yes sir. Mga kababayan, Layunan pa no? uulitin ko po ang aking pagsaludo sa inyo. Ang aking paggalang, ang aking pagpapasalamat sa ipinakita ninyong pagsuporta at pagmamahal sa akin at sa mga bagay na ipinaglalaban nating lahat. Ang katarungan, ang katotohanan, ang pananagutan at ang katarungan. Huwag po tayong mag-iwahiwalay. Ang sabi nga natin, we are one. We are one. We are one. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Palapano muna natin, bigyan muna natin ng umaatikabong palakpakan ng ating pinakamamahal na si Rodante Marcoleta. Sampung palakpak para kay Senator Marcoleta. Dagdagan pa natin because we are one. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta. Mga kababayan, abangan natin maya-maya ang mensahe ng kapatid na Mga kapatid! Ito. Siguro narinig nyo na ho yung boses. Alam nyo na kung sino yan, okay? Okay, sino yan? Ayan, di ba? Oh, Grabe kayo! Pak! Sinasabi ko sa inyo. Di ba? Miss Cathy Binag, palakpakan. Sabi ko sa inyo. Believe na talaga ako sa inyong lahat. Grabe naman yung si Madam. Long time no siya. Matagal ko nang di nakikita itong si Madam. Ang nag-iisang INC na kapag nanindigan ay talaga naman yung kapatiran nyo. Pag tinawag na kapatid, sama-sama at totoo, we are one! We are one! We are one! We are one! We are one na ayaw sa buwaya. We are one na ayaw sa magnanakaw at mga sinungaling at abuso sa posisyon na pinahiram na temporary lamang sa kanila ng mamayang Pilipino.
Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Dahil tayo ang amo nila. Ang tax ng bayan ang nagpapasweldo sa kanilang lahat. Tayo ang inaapi nila samantalang sila natutulog sa mga komportabling bahay, di aircon, kumakain ng masasarap na pagkain. Pero ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino, minimum wage earner, hirap na hirap. Magkano isang kilo ng Sige madam, banatan mo yung mga yan. Banatan mo yung mga walang yang... bigas ngayon? 50, di ba? 60. Okay. Magkano minimum wage? 500. Grabe. Sorry. Sorry guys. Alam ko bawal, pero hindi ka nakakapagpigil eh. So, 500, isipin mo wala pang 10 kilo ng bigas. Di ba? Ano? 635. 95. Let's say, 10 kilos. Sa isang kilo, ilan nakakain? 5? 3? Oh my gosh, 3 yung iba. 5? 3. Okay, 3 lang daw. Minimum sa Pilipino, 4 sa isang pamilya. Nanay, tatay, 2 anak. Okay? So imagine ninyo, 1 kilo, 3. Kulang, di ba? Paano pa ang tubig? Pambayad sa tubig. Pambayad sa kuryenteng mahal. Ano yung pambayad sa upa? Pamasahin nyo araw-araw. Pagkain ng bawat empleyado ng mamamayang Pilipino araw-araw. Wala pa doon ang pagkain at saka pagpapaaral, baon, pabaon, and everything. Saan tayo pupulutin? Kangkungan. Hindi nila tayo naiintindihan kasi hindi sila galing sa hirap. Hindi nila nararanasan ang hirap na dinadanas ng ordinaryong mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tamang tax kahit hirap na at sila anong ginagawa? Anong ginagawa? Ninanakaw. Alam mo? Mandarabong. Alam mo ang tawag ko dyan? Alam niyo yung kalyo? Alam niyo yung kalyo, di ba? Kasi kung masisipag kayo, may kalyo kayo. Kahit na anong tanggal mo, ang kapal ng kalyo, bumabalik pa rin. Ganyan sila kakapal. Di ba? Ganyan kakapal ang mga pagmumukha niya. Mga kalyo. Hindi lang buhaya, mga kalyo pa. Kalyo. Eto pa. Eto naman mga mainstream media ngayon, ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, okay, na mga mainstream media kayo, mahiya kayo, sabi nyo, wala ng tao at kokonti ang tao dito sa EDSA. Nuknukan kayo na sinungaling. Sinungaling kayo. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Pero sa intense. So intense. Mainit ang dating nitong si Ma'am Kat. Ma'am Kat. Naninindigan kayo sa personal nyong interes. Sisiraan nyo. Ang dami yung page pinagagawa sa Facebook. Ano ba kayo ng INC? Kinakalaban nga nila, mga magnanakaw eh. Kayo, kakampi ba kayo ng magnanakaw kaya nyo tinitira ang INC? Ganun lang. Lahat ng nag-i-issue dito, sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng mga magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. So hot. Why you're so hot, madam? Ang init na, hindi hot yung, hot yung mga sinasabi. Mainstream media na binabanatan eh. Bira Makapal naman. na kalyo kayo, kakapal nyo. Kalyo. Di ba?
Marcos Calio. Iba ang level, no? Alam mo, kakagulat eh. Actually, hindi nakakagulat. Normal na sa kanila. Ilan witness ang lumabas. Lahat, kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Lunod na tayo sa kasinungalingan. Lunod na tayo sa utang. Kung hindi sa OFW, recession na tayo. Wala na lahat ng trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Ang taas ng kuryente. Pag nagtayo ka ng factory, kuryente ang mahal, di ba? Di ba?